Kasi may magluto ng healthy pancake gamit ang saging at blueberry. Sa mga hindi nakakilala sa akin, ako pala si Iris, isang OFW nurse na nakakaramdam din ng homesick katulad ninyo at nag-iisip ng iba't ibang paraan para mag-enjoy kahit nasa malayo sa Pilipinas. Kaya samahan niyo rin ako sa buong magdamag kung ano yung mga pinagagawa ko para kahit paano ay hindi na homesick kahit na nasa bahay lang. So yan, nag-download ako ng app, ng journal app. At yan, para lang masulat ko ano yung nararamdaman ko. Tapos, yan, spend time with God, ganun, from the start of your day. Actually, hindi naman kailangan sinishare ito, pero sinare ko na din. So, yan, pagising sa umaga, ayusin natin yung bed. So, umpisa, hindi siya madaling i-practice, syempre kasi nakatamad. Pero bilang gusto natin disiplinahin natin sa rin, disiplinahin. Masaya din naman yung epekto. Lalo na pag nakikita mo na maayos yung bed mo, maayos yung paligid mo, diba? So ngayon, minsan may mga times, diba, na parang madami natin iniisip. Minsan nagdrama-drama pa tayo, emot-emot pa tayo dyan. Kasi na nasa Pilipinas, bakit ako nandito? Charot lang. Pero hindi nga totoo. Totoo talaga yung nararamdaman namin mga nandito sa malayo. Lalo pa po yung mga times na parang feeling mo na uubusan ka na ng English, pag makausap mo mga ibang lahi, tapos may mga times man na parang minsan magjo-joke sila tapos hindi mo naman naintindihan yung sinabi nila tapos minsan magpapanggap ka na naintindihan, makikitawa ka na lang. Yung mga ganong mga bagay. Pero alam niyo ba, yung natutunan ko na kahit nasaan pala tayong lugar ang pinakamahalaga i-appreciate natin kung ano yung nasa harap natin. Basta kasama natin si God palagi at kung ano yung ginawa niya sa atin to save us through His Son Jesus, syempre lagi nasa puso natin siya. Normal lang naman yung nararamdaman natin. Parte yun ng buhay, pero huwag yung tatambayan. Piliin natin makita kung ano yung purpose natin ni God, kung bakit tayo nandito. Pasasaan pa at this too shall pass. Basta kasama natin siya at lahat ay makakaya. So yun na nga, dahil sa nagligpit pa tayo at ginutom, nagluto na tayo ng almusal. Banana blueberry pancake. So syempre dahil yun yung title, hindi dapat may banana, di ba? So pagtapos natin lagyan ng itlog, lalagyan natin itong vanilla extract. So kahit mga ganyan lang. Yan din kasi nakikita ko doon sa mga YouTube Pagkatapos, lalagyan na natin ng, imbis ng arena, ilalagay natin ay itong oatmeal. So, yan, imekos-mekos na natin yan. So, actually, meron akong arena. Mas maganda nga sana kapag arena kasi mas mag-stick together sila. Stick together, sana all. Hindi yan. Tapos, lalagyan na natin ng kung ano mapampatamis na gusto nyo. Sana all may pampatamis. Uy, iba na yun. So, dahil yun nga ang title, syempre, lalagyan natin ng blueberry. So, ayan, ilagyan lang natin sila ng formation. Formation, ano yan, sayaw? Tapos, lagyan na natin ng dark chocolate para may flavor. Hiwa-hiwain lang natin, tapos sprinkle lang natin dyan. Para may kulay. Sana all may nagbibigay ng kulay. Huy, iba na naman yan. Pero syempre sa ating mga single is, Jesus is sufficient. So, nilagyan ko na siya ng cocoa powder para talaga full blast na ang pagiging chocolate niya. Eh, teka, bakit wala sa title ng chocolate? So, dapat blueberry, banana, chocolate pancake. Ang haba. So, ayan, lagyan na natin ng butter. Uy, teka na, bakit naka-side view ito? Ayan, hindi na siya naka-side view. So, ilalagay na natin yung pancake. Ayan. So, since oatmeal yung nilagay natin, hindi siya masyadong stick together. Stick together. So, ayan, niluto lang natin. Nantayin natin maluto. So, medyo mahirap siyang baliktarin kasi nag-iwa-hiwalay. So, ganyan-ganyan na lang. I-form nyo na lang. Para mamawa siyang pancake. Pero kung gusto nyo, pwede naman lagyan ng harina yan. Kaso naman nadagdagan yung calories. Ang arte. So, ayan, lagyan na lang natin ng maple syrup o kahit may honey kayo, kahit ano. Tapos yun, nilagyan natin ng dahon para may garnishing. Tapos, ayan, pagkatapos natin magluto, tinikin na din natin itong aking mga halaman. So, na-meet nyo na ba sila before? Ewan ko kung may vlog ako about dyan. So, ayan. So, pagkatapos kumain, pinagpatuloy ko na yung pagliligpit. Hanggang sa hindi ko na malayan na lunchtime na. Hindi na
yun, always kang updated sa mga lunch break. So, yung ulam ko ay yung sinigang na salmon na niluto ko 28 days ago. 20 days ago, hindi. Mga 2 days ago. Kasi ganun minsan nagluluto ako ng ulam na pwedeng good for 2 to 3 days. Para init-init na lang. So, alam mo na yung isa kong vlog na nagluto ko ng spaghetti, ito din yun. Sobrang dami talaga ng cravings kapag ka nagliligpit. Pero isa talaga to sa mga kaibsan sa mga homesick natin kapag nagluluto tayo ng mga Filipino recipe. So, syempre, pagkatapos niyan, talagang nag-join ako sa mga iba't ibang community. So, sila yung mga singles ko sila at Christian community din sila. So, mahirap kasi lumaban mag-isa. Alam mo yun, maraming kalaban. Sana dyan yung kalungkutan. So, kailangan makikipag-connect ka sa mga community that loves Christ. Kailangan natin ng fellowship para maging matatag tayo sa mga laban ng buhay. Kailangan sa mga Filipino community tapos parehas kayo ng values at faith. Kayang-kaya natin yan mga kabayan. Basta kasama natin palagi si God at ang kanyang community. This to shall pass at huwag kalimutang at tumawa palagi. Kung gusto mo tumawa ka mag-isa, iba na yun. Pero seryoso, pili naman. Mag-focus lang tayo sa reason kung bakit tayo nandito at ano gagawin natin pagkatapos. Panigurado, mayroong rason ka bago ka pa pumunta dito at yun lang din yung babalikan mo pa. Pag iniisip mo na gusto mo ng sumuko. So, yan na yung finished products. Malinis na products ang dami. Sana napasaya ka kayo for today's video. See you in my next vlogs. Bye!